Isa pong dating central banker na si Ginoong Marius Georgilas ang naglabas ng nakakagulat na pahayag tungkol kay XRP. Ayon sa kanya, kayang baguhin daw ng XRPL ang buong structure ng global market sa finance. Hindi lang daw ito simpleng upgrade. Ito raw ay pintuan patungo sa oportunidad na umaabot sa trillions. Kapag nakumpirma ang ganitong potensyal, posible pong lumakas ang interes ang institutional interest kay XRP at magdulot ito ng matinding pagtaas sa kanyang demand sa mga susunod na buwan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at agad po nating simulan sa ating unang katanungan kung paano po gustong baguhin ni Georgilas ang financial system gamit ang XRPL. Ayan, sabi po rito, he explained that traditional finance full of brokers and intermediaries can be replaced by a streamlined model where institutions interact directly using XRPL infrastructure. Yan ay pinakita po ni Georgilas na gamit ang XRP, maaring tuluyan daw pong alisin ang mga middleman tulad po ng brokers at saka third-party institutions. Sa bagong sistemang ito, direktang makakapag-ugnayan po ang mga institutions at mamamayan, ang gobyerno o mga issuer ng assets. Ito raw ang only regulated way para sa tunay na scalability ng digital finance. Sa market impact, kung matupad nga ito, mababa po ang gastos at tataas ang bilis ng global transactions. Bagay po na pwedeng magpataas sa adoption rate ng XRP sa institutional level. Ano naman po ang malaking problema na tinutugunan ng XRPL? Ayan, sabi po rito ay Georgilas highlighted a 5 trillion euro funding gap for SMEs and 15 trillion euro in idle bank deposits that XRPL could help unlock. Ayan, ayon po kay Georgilas, may malaking problema daw sa Europe. Isang 5 trillion euro funding gap para po sa SMEs at 15 trillion euro na nakatambak lang sa mga bangko. Kaya yan ang malaking problema. Sa pamamagitan po ng tokenized assets at saka XRPL-based settlements, maibabalik daw ang idle funds sa ekonomiya. Ang XRPL ay posible pong tulay para dito. Kaya ang market impact po nito ay kung mangyari nga ito, posibleng makita po si XRP bilang backbone ng bagong financial infrastructure na isang sinyales ng pangmatagalang halaga kaysa sa pansamantalang hype. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang revelasyong ito mula po sa dating central banker ay nagpapakita kung gaano po kalalim ang tiwala ng mga eksperto sa kakayahan ng XRP Ledger. Habang karamihan po ay nakatuon pa rin sa presyo, may mga institusyon nang nakikita ang trillion-dollar potential ng XRPL sa totoong mundo. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ang klase ng balitang dapat nating bantayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.